Ma? Pa, nandito na ho ako. May dala akong... Paano nyo nagawa sa amin to pa? Paano nyo nagawang saktan si Mama? Ha? Patawarin niyo ako. Hindi ko rin alam. Pero ano? Natukso kayo? Napatakbo si Elizabeth papasok ng bahay. Inaabutan niyang iyak ng iyak ang kanyang bunsong kapatid na si Glenn. Habang ang ama nila ay nakaupo at nakalupasay sa sahig. Punit-punit ang damit. Magulo ang buhok at umiiyak. Anong nangyayari dito? Bakit kayo umiiyak? Ate, Yumakap sa akin si Glenn ng mahigpit. Sagutin niyo kung anong nangyayari dito. si Papa ate, nahuli ni Mama na may kabet. Yung amo niya na si Minerva. Pinuntahan ni Mama si Papa sa opisina ng amo niya tapos nahuli daw ni Mama na nakikipaghalikan sa Minerva na yon. Ano? Totoo ba yun, pa? Sumagot kayo, pa. Totoo ba yun? Patawarin niyo ako, mga anak. Natukso lang ako. Kung ganun totoo nga, niloko niyo si Mama. Kaming mga anak niyo. Panaman, akala ko mahal na mahal niyo si Mama. Ano to? Hindi ko rin maintindihan eh. Basta, namalayan ko na lang ang sarili ko na... Nakakit sa kanya, ganon? Bakit? Dahil mayaman siya. Kaya pala nito mga huling araw palagi kayo may bagong gamit. Yang relo nyo, yang mga damit nyo, mamahalin lahat yun. Tapos palaging malaki yung halagang inaabot nyo sa amin. Kung kailan kayo tumanda, alam na alam niyo yung kondisyon ni Mama. Ano yun? Si Mama! Bigla kaming nataranta at agad na umakyat sa taas. Papasok sana kami sa kwarto nila Mama, pero nakalak iyon. Ma? Ma, buksan mo yung pinto, Ma! Ma! Buksan mo tong pinto, Ma! Papa! Kunin niyo yung susi! Tumabi kayong dalawa! Malakas na sinipa ni Papa ang pinto ng walang tigil. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay nabuksan na iyon. Ngunit gano'n na lamang ang aming hilakbot. Nang tumambad sa harap namin, ang isang tagpo na matagal na naming kinatatakutan. Ang aming kaawa-awang ina. Wala ng buhay na nakasabit sa kisame. Nagmamadali at tulong-tulong kaming tatlo na binaba siya mula sa pagkakabigti sa kisame. Pilit kong tinapik ng paulit-ulit ang pisngi ng mama ko habang pumapalahaw kami ng iyak. Mama! Gumising ka, Ma! Ma! Elsa, mahal. Huwag mo siyang hawakan. Lumayo ka sa kanya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw at yung kabit mo. Kapag may nangyaring masama kay Mama, pagbabayaran niyo to. Pagbabayaran niyo to ng kabit mo. Kumusta, Madam Venus? Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga tagapakinig ng Aswang Diaries. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang isasalaysay ko sa inyo ay isang kwento na hango sa totoong nangyari sa akin ilang taon na ang nakakalipas. Isang kwento ng paghihigante at paghahanap ng hustisya para sa aking mga magulang. Ang tanging hiling ko lang ay pakinggan niyo ang aking kwento na may pangunawa at walang halong panghusga. Panganay ako sa aming dalawang magkapatid. Mahal na mahal ko ang pamilya ko at gagawin ko ang kahit na ano para sa kanila. Ilang taon nang lumalaban si Mama sa sakit niyang depresyon matapos ang biglaang pagkamatay ng isa pang kapatid namin dahil sa aksidente. Bukod doon ay suicidal din siya. Habang kami ng Papa ay nagtatrabaho, si Glenn naman ang naiiwan sa kanya.
Nang malaman ni Mama na kabit ni Papa ang amo nitong si Minerva, hindi nakayanan iyon ng kanyang isip at kinitil nito ang sariling buhay. Dahil doon ay napuno at nabulag ng labis na galit ang aking puso. Hindi ako ang babaeng matatawag na ideal girl, Madam Venus. Malayo ako sa pagiging perpekto. Ang pamilya ko ang kahinaan ko. Kapag ang isa sa kanila ang naagrabyado, kahit na maging kontrabida ako sa paningin ng lahat, gagawin ko maipagtanggol ko lang sila. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na gaganti ako. Lahat ng ginawa nila sa mama ko, ibabalik ko ng doble. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Iyon ang naging panuntunan ko. Sinira ng babaeng iyon ang pamilya namin. Sisirain ko rin ang pamilya niya. Inagaw niya ang papa ko. Aagawin ko rin ang asawa niya. Ngunit nang makilala ko sa General Sebastian Arevalo, hindi niya tunay na pangalan at asawa ni Minerva. Sa gitna ng intensyon ko na maghigante, hindi ko inaasahan na mahuhulog ang damdamin ko sa kanya. Kasabay niyon ay ang pag-atake sa akin ng aswang dahil sa pinasok kong gulo. Tanging si Sebastian lang ang nanatili sa tabi ko at hindi ako iniwan. Itago mo na lang ako sa pangalan na Elizabeth. At narito ang aking kwento. Kaya mo yan, Elizabeth, para sa mama mo. Tiningnan kong mabuti ang sarili ko sa salamin. Siniguro ko na maganda ang pagkakalagay ko ng makeup sa mukha. Nung nakaraang Sabado ay nagpariban pa ako ng buhok at pinakulayan ko iyon. Nagbihis ako ng normal na pang-opisina pero tiniyak ko na medyo sexy iyon lalo na ang palda na suot ko. Ang sabi nila maganda daw ako. Gwapo kasi ang tatay ko at ako daw ang female version niya. Pero ang maputi at makinis na balat ko ay nakuha ko kay mama. At gagamitin ko ang gandang ito para maagaw ang asawa ni Minerva. Ang araw na iyon ang unang araw sa pagtupad sa plano ko. Ang magtrabaho bilang sekretarya ni General Sebastian Arevalo. Good morning, General. Ako po si Elizabeth, ang bago niyong sekretarya. Hi, good morning. Hindi naman nila binanggit sa akin na maganda pala ang bago kong sekretarya. Salamat ho. Nandito na po yung schedule niyo para sa araw na to. Thank you. Coffee, sir? Yes, please. Thank you. Hindi ko na siya tinanong kung paano ang timpla niya ng kape. Sa halip ay ginawa ko ang sarili kong timpla. Marami na ang pumuri at nagsabi na masarap daw akong magtimpla ng kape. Your coffee, sir. Thank you. Sarap nito ah. Ang sarap ng kape mo, Elizabeth. Salamat po. Buti naman po at nagustuhan niyo. Nasa labas lang ho ako kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ho ako. Thank you. Palabas na ako ng opisina nang sadya kong ihulog ang hawak kong ballpen. Agad ko iyong pinulot at sinadya kong inangat ang bilugan kong pang-upo. Hindi agad ako tumayo at lihim akong napangisi. Maya-maya ay lumingon ako kay Sebastian. Gaya ng inaasahan ko, nahuli ko siyang nakatingin sa akin na may pagnanasa sa mga mata. Tila nagulat pa ito at mabilis na bumawi ng tingin. Sorry sir, medyo clumsy lang talaga ako. Dito na ho muna ako sa labas. Huminga ako ng malalim nang makalabas sa opisina ni Sebastian. Sa kabila ng lahat ay hindi mawala ang kaba ko. Alam kong mali itong ginagawa ko pero para sa mama ko, kaya kong tiisin ang lahat. Kaya mo yan, Elizabeth. Lakasan mo yung loob mo. Kinagabihan, kahit na maraming pwedeng sakyan, sinadya kong maghintay at inabangan ang pagdaan ni Sebastian.
Habang paulit-ulit ang hiling ko na sana'y huminto ito at alokin akong sumabay sa kanya. Para naman bumukas ang pag-asa sa dibdib ko nang magkatotoo ang hiling ko. Pagdaan ni Sebastian ay nakita ako agad nito at huminto sa tapat ko ang magara nitong kotse. Elizabeth, bakit nandiyan ka pa hanggang ngayon? Sir, medyo mahirap kasing sumakay eh. Hindi dumadaan yung biyahe ng jeep papunta sa bus ng terminal na sasakyan ko. Ganun ba? Halika, sabay ka na. Hindi na ho. Sige ho, nakakaya naman. Hindi, ano bang nakakahiya? Sumabay ka na, halika na. Agad akong sumakay. Nang maupo ako, bahagyang tumaas ang suot kong pencil skirt. Kaya bahagyang lumantad ang makinis kong mga hita. Lihim akong napangiti nang makita kong sumusulyap sa mga hita ko si Sebastian. Para lalo itong matukso, ay nagdikwatro pa ako at binuksan ang ilang butones ng blouse ko mula sa kwelyo. Pababa hanggang sa bahagyang lumabas ang dibdib ko. Hindi naman mahirap sa akin para landiin itong si Sebastian. Sa edad nitong 50 anyos, gwapo pa rin ito. Matikas at malakas ang pangangatawan. Mapagkakamala na bata pa ito kung boses din lang ang pakikinggan. Para itong si Ian Veneracion. Aging like a fine wine. Sir, maraming salamat sa pagsabay sa akin ha. Wala ka naman. May asawa ka na ba? Boyfriend? Naku, wala ho. Naghahanap pa lang. Kayo ho, sir. Nasaan yung asawa niyo? Ewan ko. Wala naman kaming pakilamanan nun. Yung mga anak niyo ho. Wala rin kaming anak. Ayaw niya. Hindi ko alam kung nasan lupalop ng Pilipinas yun ngayon. O baka nga wala na rito sa bansa yun eh. Parang alungkot naman nun. Paano ho yan? Sino ang nag-aalaga sa inyo? Wala. Ako lang. Pero may mga kasambahay naman ako. Kahit na. Alam niyo, iba pa rin naman po kapag may nag-aasikaso sa inyo. Lalo na kung yun yung mahal niyo. Ba't ganun, sir, no? Parang pinapabayaan kayo ng asawa niyo. Hindi ka ba niya mahal? Marriage of convenience. Alam ba yun? Pinakasal lang kami ng mga magulang namin nun dahil mataas ang posisyon ng binang ko sa armed forces. Pangarap ng tatay ko na maging sundalo ako. Tapos ang tatay niya, kailangan ng investor sa negosyo nila. Posisyon sa kanila, pera namin, equals kasal. Iba rin yung trip niyang mayayaman eh, no? Ang tanong, masaya ba kayo? No. Kahit kailan hindi ako naging masaya sa piling ni Minerva. Sadya kong hinawakan si Sebastian sa hita. Pagkatapos ay marahan iyong hinimas at binigyan ko siya ng mapang-akit ng ngiti. Huwag ka mag-alala, sir. Mahanap niyo rin yung babaeng mag-aalaga at mamahalin kayo. Habang wala pa siya, ako munang mag-aalaga sa inyo. Salamat, Elizabeth. Sir, dyan na lang ako sa sakayan. Bababa ka na agad. Ihatid na kita sa inyo. Kinaibigan ko ang mga certified chismosa at matagal nang empleyado sa opisina ni Sebastian at nagtanong tungkol sa asawa nito. Ayon sa mga ito, sa simula pa lang daw ay hindi na maganda ang relasyon ng mag-asawa. Materyosa si Minerva at walang ginawa kung hindi mag-party at gastusin ang pera ng asawa. Si Sebastian naman daw ay wala ring pakialam dito. Lalo kong ginanahan sa plano ko. Kailangan maagaw ko si Sebastian kay Minerva at kunin ang lahat mula dito. Mula sa asawa nito hanggang sa pera at kayamanan, hanggang sa walang matira sa kanya. Lumipas ang mga araw. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos na pumapasok ako sa trabaho, sinisiguro ko na mapapansin ako ni Sebastian. Sa pananamit man, kilos, mas lalo na sa trabaho. Unti-unti kong nakikita ang pagbabago nito sa pakikitungo sa akin. Kapag nag-uusap kami at nakatayo ako sa tabi niya, ay pasimple na itong humahawak sa bewang ko. Sa tuwing lunch break at sabay kaming kumain,
Inaasikaso ko siya at pinaglalagay pa ng pagkain sa pinggan. Hanggang sa umabot na kami sa pagyaya nito sa akin na lumabas. Isang gabi, dumating na ang pinakahihintay ko. Ang tuluyang mapa sa akin si Sebastian. Sir, may gagawin ba kayo mamaya? Wala naman. Bakit? Iimbitahin ko sana kayo eh. Saan? Magluluto kasi ako ng dinner, pasta. Nakakalungkot namang kumain mag-isa kaya baka pwede mo akong samahan. Sure. Talaga? Sumapit ang hapon. Eksaktong 5:00 ay sabay kaming umalis ng opisina. Habang nasa kotse kami nito, ay mas naging agresibo si Sebastian. Humahawak na ito sa hita ko, kaya ganun din ang ginawa ko. Alam ko sa mga sandaling iyon ay nakuha ko na siya. Ang kailangan ko na lang gawin ay masiguro ko ang posisyon ko sa buhay niya. Nang makarating kami sa bahay, ay agad ko siyang inasikaso. Habang nagluluto ako, ay tinulungan niya ako sa paghahanda ng ingredients. Doon ko lang din nalaman na magaling siyang magluto. Ngayong kaming dalawa lang ay mas pinakita niya sa akin ang ugali niya. Sweet at malambing si Sebastian. Magaling din itong mag-alaga. Masyado din itong pilyo at mapagbiro. Nang matapos akong magluto, ay agad kaming kumain. Sarap. Totoo ba yan? Baka naman binibiro nyo lang ako Hindi, seryoso. Masarap nga. Salamat. Alam mo ba, kahit kailan hindi ako pinagluto ng asawa ko? Talaga? Oo. Puro mga maids ang nagluluto para sa akin. Since hindi mo naman mahal yung asawa mo, may iba ka bang naging babae? Walang steady. Puro one night stand lang. Ganun. Flings. Alam ko mali at hindi ko i-justify yon. Hindi rin ako proud. Pero kahit na hindi namin mahal ang isa't isa, nag-expect pa rin ako na magpapakaasawa sa akin si Minerva. Wag na lang ang pag-aasikaso sa akin pero kahit man lang bigyan ako ng anak. Pero wala Ayaw niya. Pinag-aawayan lang namin. Kaya yung atensyon na hinahanap ko sa kanya noon, binabaling ko na lang sa trabaho kaya ayun nga gaya ng sabi ko, flings or one night stand. Siya, nagloloko ba? Maraming beses na. Alam ko naman na pera lang din yung habol niya sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit kasal pa rin kami hanggang ngayon. Halos hindi naman na kami nakikita sa bahay. Bakit ka pa nagtitiis? Matanda na siya, hindi ka na niya mabibigyan ng anak. Ewan ko rin. Siguro dahil wala akong makitang dahilan para tuluyan siyang iwan. Alam ko may lalaki siya pero wala akong ebidensya Tama na nga yan, tapusin na nga natin itong kinakain natin. Napuno ng tawanan at masayang kwentuhan ang hapagkainan ko. Habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo kaming nagiging malapit. Mas lalong nagiging personal ang aming kwentuhan. Katatapos lang namin maghugas ng pinagkainan, nang bigla akong halikan sa labi ni Sebastian. Sir, bakit niyo ako hinalikan? Huwag ka na magmaang-maangan, Elizabeth. Alam ko ang ginagawa mo sa akin. Pinapaibig mo ko. And damn, you're so good at it. Simula nang makilala kita, hindi mo na ako pinatahimik. Wala akong ibang inisip kung hindi ikaw hanggang sa gabi. Sige, aaminin ko na. Nung unang araw na makilala kita, gusto na agad kita pero alam kong hindi pwede at isang malaking kasalanan na makiapid. Pero habang tumatagal na nakikilala kita, parang mas lalo ako nahuhulog sa'yo. Pwede bang sa'kin ka na lang? Yung mga hindi ginagawa at binibigay ng asawa mo, kaya kong ibigay sa'yo yun. Kaya kitang mahalin, alagaan, ipagluluto kita, at higit sa lahat, kayang-kaya kitang bigyan ng anak. Umikot sa bewang ko ang isang braso ni Sebastian.
at bigla akong hinila palapit sa katawan nito. Pagkatapos ay pinagdikit ang mukha namin na halos mahalikan na namin ang isa't isa. Simula ngayon, sa'yo na ako, Elizabeth. Ibibigay ko kahit anong gusto mo. Sabihin mo lang. Parang may bell na tumunog sa isip ko nang marinig ko iyon mula kay Sebastian. Iyon na ang hudyat na nagtatagumpay ako sa plano ko. Kaya naman binigyan ko siya ng mas mapang-akit ng ngiti at yumakap ako sa kanyang leeg. Kung ganun kaya mo bang iwan si Minerva para sa akin? Sabi mo 'di ba? Sa akin ka na at ibibigay mo ang gusto ko. Kaya iwan mo na siya. Nandito na ako. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon at ayusin ko ang lahat. Ngumiti ako ng mas kaakit-akit pagkatapos ay tinulak ko si Sebastian palayo. Humakbang ako paatras papunta sa kwarto ko habang sumusunod siya sa akin. At doon sa harap niya, kahit na wala akong karanasan sa binabala kong gawin, lakas loob akong naghubad sa harapan niya. Nagdiwang ang damdamin ko nang nagmadali rin itong naghubad at pagkatapos. Bakit hindi mo sinabi na wala ka pang karanasan? Wala. Baka kasi matakot ka at iwan mo ko. Ba't ko naman gagawin yun? Eh 'di ba? Yung ibang lalaki takot sa responsibilidad. Ayaw nga nila pag virgin kasi daw baka maghabol. Ako pa nga habol sa'yo kapag iniwan mo ko. Eh paano tayo ngayon? Sa ngayon, kailangan muna nating itago to, ha? Basta sa office, ganun pa rin ang kilos natin. Casual. Tapos sa gabi, sa'yo ako uuwi. Ha? Paano kapag hinanap ka ng asawa mo? Hindi yan. Tsaka hindi na ako madalas umuwi sa bahay. Hindi rin naman niya ako hinahanap. Sige, mauna akong umuwi para makapaghanda ako palagi ng dinner. Sarap ang magluto eh. Baka tumaba ako niyan. Hindi yan, masipag ka namang mag-gym eh. Ilang sandali pa ang lumipas nang may bigla kaming narinig na ingay sa labas. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang nakakakilabot na tunog na iyon. Parang isang mabangis na hayop ang aking narinig. Ano yun? Parang umaangil na aso. Hindi ba parang masyado naman yatang nakakatakot yun kung aso lang yun? Ilang sandali pa ay mas lalong lumakas ang angil na iyon. Nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko. Pakiramdam ko ay napakalapit lang yun hanggang paglingon ko sa may bintana na gawa sa jalousie. Ganun na lang ang takot na naramdaman ko nang makita ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa amin. Nanlilisik iyon at napakakapal ng kilay. Parang mga mata ng demonyo. Ang mga tenga nito ay mataas at matulis. Pagkatapos ay napakaitim ng kanyang balat. Sebastian! Sa bintana! Hoy! Sino ka? Mabilis na bumangon si Sebastian at agad na umalis ang nilalang na iyon sa bintana. Nagmamadaling nagsuot ng pantalon ito at kinuha ang baril. Sabay takbo palabas ng bahay. Bumaba ako ng kama at agad din ako nagbihes. Saka sumunod ako sa sala. Umiikot sa buong bakuran si Sebastian hanggang sa pagbalik nito sa loob ay umiling lang ito. Ano, naabutan mo? Hindi na eh. Biglang nawala. Ano bang eksaktong nakita mo? Natatakot ako. Parang hindi siya tao eh. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Nakipagtitigan pa nga ako sa kanya eh. Eh baka kung sinong adik lang yun na sumisilip. Baka nahiingit sa atin. Ito naman eh. Hindi biro yung nakita ko. Nakakatakot nga talaga eh. Parang ang aswang yun eh. Aswang? Nandito tayo sa Maynila. Anong aswang? Tsaka hindi totoo yun, no? Eh malay mo. Halika na, bumalik na tayo sa loob. Hindi na babalik yun. Matapos maging opisyal ang relasyon namin ni Sebastian,
ay tinupad ko ang aming napag-usapan. Sa opisina ay kaswal ang kilos namin, lalo na kapag may ibang tao. Kapag kami na lang doon sa kanyang opisina, ay panay ang lambing niya sa akin. Sa gabi naman ay mas madalas sa akin siyang umuuwi. Samantala si Minerva ay patuloy pa rin sa pagwawaldas ng pera ni Sebastian. Pero wala na akong pakialam sa kanya. Basta ang gusto ko lang ay magulat na lang ito na wala na sa kanya ang lahat. Hanggang isang araw ay biglang dumating doon sa opisina si Minerva. Iyon ang unang araw na nagkaharap kami. Ang babaeng umagaw sa papa ko mula sa mama ko. Ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin at nagpakamatay si mama. Heto ngayon sa harap ko. May edad na si Minerva, pero sopistikada pa rin. Aristokrata. Parang palaging nakataas ang noo at ang kilay nito. At kung tumingin ito sa ibang tao, ay parang nang-uuri ito. Oh, ikaw pala ang bagong sekretarya ng asawa ko. Nandyan ba siya? Yes, ma'am. Inaasahan ko na magkikita kami ng papa ko. Nakaplano na iyon. Gusto ko siyang makitang magulat na doon ako nagtatrabaho sa asawa ng kabit niya. Pero nagtaka ako nang makitang mas bata na ang lalaking kasama nito na nakasuot ng uniforme gaya kay papa. Nang makapasok si Minerva ay agad kong nilapitan ng lalaki at inusisa. Ayon dito ay bagong driver daw siya. Lalo akong nagtaka. Bagong driver lang ito pero Rolex ang suot na relo at iPhone ang cellphone. Bukod doon ay may chikinini ito sa leeg. Dahil doon ay biglang naisipan ko na tawagan si Glenn. Bahagya akong lumayo sa mga ito at doon kinausap ang kapatid ko. Hello, Glenn. Nasaan si Papa? Kailan pa siya nawala ng trabaho? Ah, ano? Nawala ng trabaho si Papa? Hindi nga halos umuwi si Papa dito eh. Ilang buwan na. Nandun palagi sa kabit niya. Ngayon nga halos hindi na nagpaparamdam. Sigurado ka? Oo nga. Kapag kinukumusta ko sa text, hindi nagre-reply. Tapos kapag tinawagan ko naman, naka-off ang phone. Nga pala ate, salamat sa pinadala mo. Kaya lang, ang laki naman masyado nun. 30,000. Saan galing yun? Bonus galing sa boss ko. Tabi mo na dyan yan. Para may panggastos ka dyan sa bahay. Kailan ka ba uuwi dito ate? Nakakalungkot na dito sa bahay eh. Wala na nga si mama. Si Papa hindi na umuwi tapos wala ka pa. Konting tiis naman, Glenn. Pag natapos ko na yung kailangan kong gawin dito, babalik na ako sa Pampanga. Kumusta naman pala yung boss mo? Okay naman, mabait siya. Si Papa ba, nagkausap na kayo? Glenn, alam mo naman mula nung namatay si Mama, hindi ko na siya kinakausap. Hanggang ngayon ba ate, galit ka pa rin sa kanya? Siguro pag nabuhay niya si Mama at iniwan niya yung kabit niya, baka mapatawad ko siya. Ate naman, napaka-imposible naman nun no. Exactly. Kaya huwag ka nang umasa na mapapatawad ko sila ng kabit niya. Sila nga yung dahilan kung ba't namatay si Mama eh. Bigla akong napalingon at humigpit ang hawak ko sa cellphone nang lumabas mula sa opisina si Minerva. Kasunod si Sebastian. Hindi ko nagustuhan ang sunod kong nasaksihan. Alam kong wala akong karapatan dahil kabit ako. Pero hindi ko maiwasang magselos, lalo na nang ayusin pa kunwari nito ang kwelyo ng uniforme ni Sebastian. Ang tagal na nating hindi nagkikita, sweetheart. Ang sabi ni Dita sa akin ay hindi ka na daw masyadong umuwi. I miss you. Mala, taglalambing ka. Ano na naman ang ipapabili mo? Sweetheart, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Naglalambing kapag may kailangan lang? Oo, yun naman palagi yung ginagawa mo eh. Sige na, tumalis ka na. O siya, sige. Aalis ako mamaya at pupunta ako sa Singapore, ha? I'll be back in 3 days. I'll see you then. Sige na, mag-iingat ka. Bye, sweetheart. Lalo akong nagselos nang makita ko na hinalikan nito si Sebastian sa labi.
Nang tumalikod ang asawa nito at naglakad palayo ay napatingin ito sa akin at sumenyas na pumasok ako sa loob ng silid nito. Pero sa halip na sundin, tumalikod ako at naglakad palayo, saka kunwaring pupunta sa banyo. Ngunit ang totoo ay sinundan ko si Minerva at ang driver nito hanggang sa baba. Nang makarating sa labas ng opisina, nakumpirma ko ang hinala ko nang mag-holding hands ang dalawa at maghalikan pagdating sa loob ng sasakyan. Nahigpitan ko ang hawak ko sa phone. Kulang na lang ay ibato ko iyon sa mukha ni Minerva. Kasabay ng isang malaking tanong sa aking isipan. Dahil sa nasaksihan ko kanina sa pagitan ni Minerva at Sebastian, ay maghapon akong hindi kumibo. Hindi dapat ako sasabay dito pa uwi pero nagpumilit ito. Sa halip na dalhin ako sa bahay, nagtataka ako na pumunta kami sa pinakasentro ng business district sa Taguig at pumasok sa isang mamahalin na gusali doon. Pagdating sa basement car park, ay saka ako hinarap nito. Love, mag-aapan mo ako hindi kinikibo. Bakit ba mainit ang ulo mo? Ay naku, ewan ko sa'yo. Ba't hindi mo itanong sa asawa mo? Alam ko na. Nagsiselos ka, ano? Hindi, no? Sus, kunwari ka pa. Nagsiselos ka kasi hinalikan ko siya. Hahalik lang doon pa talaga sa makikita ko. Sorry na. Hindi ko naman alam na halikan niya ako doon. Tsaka hindi ako pwedeng tumanggi, di ba? Alam mo naman. Eh, kailan ba kasi iiwan yun? Sabi mo, hihiwalayan mo na eh. Alam mo bang nakita ko siya at yung driver niya pagdating sa labas nag-holding hands at naghalikan sila pagdating sa loob ng kotse? Driver pero naka-Rolex at iPhone? Tapos pumayag ka pa na uuwi sa inyo pagbalik niya galing sa Singapore? Malapit na, love. Kinausap ko na yung abogado ko at sinabi ko na ihanda na yung pagfa-file ng annulment. Kaya ako pumayag na umuwi at magkita kami pagbalik niya ng Singapore para sabihin ko na sa kanya na makikipaghiwalay na ako. Talaga lang ah. Oo. Eh kaso sabi nila matagal daw ang process nun eh. Inaabot ng taon. Ako nang bahala doon. Ang importante tayong dalawa. Kaya huwag ka na magtampo, love. Siya pa nga, pakisulit ako. Namiss kita Ano ba? Baka may makakita sa atin dito. Wala naman tao eh. Teka nga, nasan ba tayo? Ba't mo ko dinala dito? May sorpresa ako sa'yo. Halika, akit tayo sa taas. Mula doon sa car park ay sumakay kami ng elevator papunta sa 30th floor. Pagbukas ng pinto ay sinalubong kami ng isa pang pinto. Pagkatapos ay saka ako piniringan ni Sebastian at inalalayan maglakad papasok. Love, nasan ba tayo? Kinakabahan ako sa sorpresa mo eh. Konti na lang. Eto na. Ready? Oo, ready na. Taran! Nanlaki ang mga mata ko nang bumungad sa akin ng isang napakagandang penthouse unit. Moderno at napakasosyal ng itsura ng bahay na iyon. Ang mga furnitures at appliances ay lahat mamahalin. Pagdating sa walk-in closet, ay puno na iyon ng mga luxury brand na sapatos, bags at mga damit. Kaninong bahay to? Sa'yo. Mula ngayon sa'yo na ang penthouse na to. Dito na tayo magkikita. Dito na tayo titira. Lahat ng narito sa bahay na to sa'yo na. Pagkatapos itong susi ng kotse, sa'yo na. Huwag ka na magko-commute papasok ng trabaho, okay? Unti-unti ko nang ililipat ang mga gamit ko dito para magsasama na tayo. Tapos bubuo tayo ng pamilya. Titiyakin ko na mabubuntis ka na agad. Excited na ako magka-baby love eh. Gustong gusto ko na magkaanak. Gustong gusto ko na maging tatay. Bigla akong kinabahan sa narinig ko. Inaamin ko na sinabi ko iyon noon kay Sebastian. Pero sinabi ko lang iyon para maakit siya. Wala sa loob ko na totoong mabuntis. Pero nung nakatingin ako sa kanya, nakita ko ang kakaibang saya at kislap sa mga mata ni Sebastian. Nakita ko ang lalaking sabik na maging isang ama.
Isang taong walang ibang nais kung hindi ang makabuo ng pamilya. Isang bagay na pinagkait ni Minerva dito. Wala ito sa plano ko, Madam Venus. Wala sa plano ko na mahulog ang loob sa kanya at tuluyan siyang mahalin. Pero hindi ko namamalayan na iyon na nga ang nangyari. Dumating na ang karma ko. Mahal ko na si Sebastian. Anak, patawarin mo ko. Anak, patawarin niyo ko. Anak. Papa! Papa! Napakunot noo ako nang makitang nakatayo ang papa ko sa gitna ng isang madilim na silid at tanging ang liwanag ay mula sa isang spotlight sa taas. Nakaramdam ako ng matinding takot at pag-aalala nang mapansin ko na umaagos ang dugo mula sa kanyang tiyan at braso. Ang mukha nito ay may bahid din ng dugo habang patuloy itong umiiyak. Pa! Anong nangyari sa inyo? Ba't puro kayo dugo, Pa? Lumayo ka sa kanya, anak. Lumayo ka. Iligtas mo ang sarili mo. Anong ibig niyong sabihin? Napalingon ako sa paligid nang marinig ko ang tunog ng pagkalansing ng kadena. Lalo akong nagtaka nang marinig ang pamilyar na angil na iyon na tila mula sa isang mabangis na hayop. Ano yung tinig na yun? Papa! Ganun na lamang ang gulat ko nang mula sa dilim ay biglang may lumabas na isang pares ng braso na maskulado at puro balahibo na kulay itim. Pagkatapos ay bigla nitong hinablot si Papa at hinila nito sa dilim. Elizabeth, binabangungot ka. Papa! Si Papa Sebastian! Si Papa duguan siya! Kinuha siya! May kumuha sa kanya! Shh, Tana. Panaginip lang yun. Nang lumingon ako sa paligid, ay saka ko palang napagtanto na naroon ako sa silid ko sa lumang apartment ko. Maya-maya ay niyakap ako ng mahigpit ni Sebastian, habang ang katawan ko ay nanginginig sa takot. Calm down. It's just a bad dream. Sandali. Ikukuha lang kita ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ko at takot na takot pa rin ako habang hindi mawala sa isip ko si Papa. Nang mga sandaling iyon ay parang nilipad ang galit ko sa kanya at napalitan iyon ng labis na pag-aalala hanggang sa Tunog na yun. Ganun yung narinig ko sa panaginip ko. Ganun din yung narinig ko dun sa asawa na sumilip sa bintana, Sebastian. Nandiyan na, love. Pinagtimpla lang kita ng gatas. ganun na lang ang hilakbot ko nang biglang mabasag ang mga jealousy sa bintana ko. At pumasok doon ang isang nakakatakot na nilalang. Ang aswang. Ito ang halimaw na unang nakita ko na nakasilip sa bintana. Ang nakakatakot na mukha nito. Ang mga mata nitong kulay dilaw at nanlilisik. Ang mga tenga nitong patulis. Ang mga pangil at kuko nitong matatalas at mahaba. Ang kulay itim nitong balat. Ang buhok o balahibo nito na hanggang likod at mga braso. Tama. Ang mga braso nito na puro itim na balahibo. Ganun ang itsura ng kumuha kay Papa sa panaginip ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mabuhat ng aswang ang drawer ko at binato iyon. Elizabeth! Agad akong tumalo ng kama. Tatakbo dapat ako palabas ng pinto. Pero agad humarang doon ang binatong cabinet ng aswang. Mula sa labas ay pilit binubuksan iyon ni Sebastian at paulit-ulit na sinisipa. Sebastian, tulungan mo ako!
Napatakbo ko nang tumalon papunta sa akin ng aswang at sumiksik sa sulok. Lahat ng bagay na mahawakan ko ay binabato ko dito. Lumayas ka dito, demonyo ka! Nang wala na akong maibato, ay nagtangka akong tumakbo papunta sa bintana para doon lumabas. Pero bigla akong nahablot nito sa batok. Akma akong sasagpangin ito nang mahawakan ko ang mug na naroon sa desk malapit sa akin. Saka ko iyon binasag sa ulo nito. Hanggang sa biglang dumating si Sebastian at dumaan sa sirang bintana. Agad nitong sinabuhin ng asin ng aswang. Sumigaw ang aswang na tila napaso ito. Pagkatapos ay mabilis na dinampot ni Sebastian ang baril at agad pinaputukan nito. Natamaan ni Sebastian ang aswang sa balikat at isa sa likod. Pero agad itong nakatakas sa pamamagitan ng isa pang bintana matapos nitong basagin din iyon. Dito ka lang. Habulin ko yung aswang. Nang gabing salakayin kami ng aswang sa apartment, hindi na ito naabutan pa ni Sebastian. Pasalamat na lang din ako dahil hindi ako nasaktan nito. Makalipas nga ng ilang araw, ay napilitan itong umuwi sa kanilang bahay. Ayon mismo kay Sebastian, pagdating doon, ay nauwi na naman sa pagtatalo ang pagkikita nilang mag-asawa. Kahapon pa ako nakauwi. Inaasahan ko na madadatnan kita rito. San ka nang galing, ha? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa buhay ko? Usually wala ka namang pakialam. Gusto ko lang makasiguro dahil may mga nakakarating sa akin na balita na may nakakita sa'yo na may kasamang babaeng mas bata sa'yo. Magka-holding hands at naglalakad sa mall. Ako ba nag-i-interrogate ng ganyan sa'yo? Sa dami ng lalaki mo, kailan kita sinita? Ako pa mismo ang madalas na nakakakita sa'yo. May narinig ka ba sa akin? Pinapaalala ko lang sa'yo na ako pa rin ang asawa mo. O bakit hindi mo ipaalala yun sa sarili mo? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang nanloko. Pati driver natin na si Mang Art, hindi mo pinatawad. Ano? Nagulat ka na alam ko? Ilang beses kitang nahuhuling bumabangon sa madaling araw. Sinusundan kita at nakita na pumapasok ka sa kwarto niya. Ngayon, iba na naman ang driver mo. Kaya tiyak kinakalantari mo na naman yan. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Saka, wala lang naman ngayon pampalipas lang ng oras ko. Hindi ka ba naiiya na sinasabi mo talaga yan sa harap ko? Kung ganon, wala ka rin pakialam sa kung ano man yung gawin ko. So, inaamin mo nga na may babae ka. Oo, at hindi lang siya basta babae, Minerva. She's way better than you. Seryoso ako sa kanya. Hindi tayo magkatulad na laruan ng tingin sa tao at walang pakialam sa damdamin nila. Sino ang babae mo, ha? Sino siya? Bakit ka nagtatanong? Ikaw ba inusisa ako yung mga lalaki mo? Huwag mo akong pakialaman. Hindi ko na nga alam kung bakit pa tayo nagsasama eh. Dahil sa simula pa lang, isa ng malaking pagkakamali na nagpakasal tayo. Mambabae ka hanggat gusto mo. Pero itong tatandaan mo, Sebastian, ha? Ako pa rin ang legal na asawa mo. Walang ibang pwedeng makinabang sa kayamanan mo kundi ako lang. Ako lang! Napakakapal talaga ng mukha mo. Pera at ari-arian ko lang yun. Sa akin yun. Ako at ang mga magulang ko ang nagpakahirap sa kung ano man ang meron kami. Yun ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakikipaghiwalay? Dahil sa pera ko? Pera ko rin yun. Hindi! Wala kang mapapala sa akin dahil sa simula pa lang ng pagsasama natin, puro pangwawaldas na yung ginawa mo. Minahal kita nun, Minerva. At isa lang naman yung hiniling ko sa'yo dati dahil alam ko naman na hindi mo ako mahal. Bigyan mo ako ng anak, pagkatapos bahala ka na sa buhay mo. Kahit naman lalaki ka. Pero pati yung pinagkait mo sa akin. Walang ibang mahalaga sa'yo kundi yung pera at ang mga material na bagay. Mula nang ipagkait mo sa akin na maging isang ama, doon pa lang hindi na asawa ang tingin ko sa'yo. Dahil isa ka nalang palamuti sa bahay na to.
Kumikinang at puro ginto pero walang silbi. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, Minerva. Maghiwalay na tayo. Total naman sa simula pa lang naglolokohan na tayo. Maghiwalay? Hindi. Hindi po pwede. Hindi ako papayag. Ang sabihin mo, dahil din sa babae mo, kaya ka nagkakaganyan. Para tuluyan na kayong magsama? Ha? Ganun ba? Oo. Dahil mula nang makilala ko siya, sa kanya ko lang naramdaman kung paano magkaroon ng isang totoong asawa. Siya lang ang nagpaparamdam sa akin nun. Maghihiwalay tayo sa ayaw at sa gusto mo at wala kang magagawa. Wala ka rin makukuha sa akin kahit piso. Wala akong ginawa mula nun kundi yung magpakahirap at magpakapuyat sa trabaho. Tapos ikaw, wala kang inatupag kundi panlalalaki at pagwawaldas ng perang pinaghirapan ko. Subukan mo lang na hiwalayan ako. Dahil papatayin ko yung babae mo. Subukan mo! Subukan mo lang, Minerva. Dahil kaya ko rin ibalik sa iyo yung banta mo. Alam mo kaya kong gawin. Isang tawag ko lang babaliktad ang mundo mo. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya wag na wag mo siyang sasaktan kung ayaw mong ako mismo ang makalaban mo. Lahat ng panlalalaki mo, lahat ng kalokohan mo. Kung inaakala mo na wala akong ebidensya, nagkakamali ka. Kaya kung ayaw mong maiskandalo at masira pinakamamahal mong pangalan at imahe, tumahimik ka. Kapag ginawa mo yan, ilalabas ko rin ang lahat ng baho mo. Go ahead, do it. Sabihin mo sa lahat, hindi ako natatakot. Sundalo ako, Minerva. Matagal nang nabura ang takot sa katawan ko. At kaya kong panindigan sa harap ng mga tao ang ginawa ko. Hindi tayo magkatulad, Minerva. Nagmahal ako. Nagkataon na nakatagpo ako ng babaeng totoong nagmahal sa akin na kahit kailan hindi mo ginawa. No, you can't do this to me, Sebastian. Sa'yo na tong bahay kung gusto mo. Papaimpake ko na kay Dita sa mga gamit ko at kukunin ko sa mga susunod na araw. Tatawagan ka na lang ng abogado ko sa mga susunod na araw para pag-usapan ng annulment. Habang si Sebastian ay umuwi sa kanila, ako naman ay umuwi ng probinsya para dalawin ang kapatid ko. Nang iparada ko ang kotse sa harap ng bahay namin, ay agad pinagtinginan ng mga kapitbahay namin ang sasakyan. Habang si Glenn ay bakasang magkahalong tuwa at pagkamangha sa tuwa. Wow ate, ang ganda ng kotse mo ah. Bagay ba sa akin? Mukhang maganda na trabaho mo sa Maynila ah. Ay nako, hindi lang yun Glenn. Maganda na rin yung bahay ko. Alam mo sa susunod na buwan nga, lilipat na ako dun eh. Alam mo ba yung penthouse? Nasa pinakataas yun ng building kaya kitang-kita ko talaga yung ganda ng syudad lalo na sa gabi. Asensado ka na talaga ate. Pati nga sa mga pinapadala mo laging sobra. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Sekretarya ng isang general. Secretary? Ang laki naman masyado ng sweldo mo. Natigilan ako. Hindi ko magawang tumingin sa mata ng kapatid ko. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay wala itong alam sa plano ko. Ah, may pasalubong nga pala ako. Ito yung susi ng kotse, buksan mo yung likod, nandun yung iba pang dala ko. Agad namang sumunod si Glenn at kinuha ang mga dala ko. Nang bumalik ay malaki ang pagkakangiti nito habang bitbit ang mga paper bags na may tatak na mga luxury brand na damit. Wow ate, grabe puro mamahalin lahat to ah. Saan galing lahat to? Sa boyfriend ko. Ha? May boyfriend ka na? Oh, Sino ate? yung boss ko. May relasyon kami ng boss ko. Eh ate, sabi mo general yung boss mo, di ba? Ibig sabihin matanda na yon. Teka, huwag mo sabihin. Oo, may asawa na siya. Ate, pumapatol ka sa may asawa? Oo. Ate naman, hindi ba galit na galit ka kay Papa at sa kabit niya? Nagpakamatay si Mama dahil sa kabit ni Papa. Tapos malalaman ko na kabit ka? Oo na. Yung asawa ni Minerva, siya yung boyfriend ko. Sino? Si Minerva. Ang amo at kabit ni Papa. Siya ang asawa ng boss ko. Teka lang, anong ibig mong sabihin? Gumaganti ka?
muling nabuhay ang matinding galit sa puso ko para kay Minerva. Mariin kong kinuyom ang kamay ko nang maalala ang imahe ng mama ko habang nakabigti sa kisame. Oh, binabalik ko lang naman sa kanya yung ginawa niya sa atin. Nasira yung pamilya natin dahil sa kanya. Inagaw niya si Papa. Kaya inagaw ko rin yung asawa niya. At sisiguraduhin ko mawawala lahat sa kanya, gaya ng kung paano nawala lahat sa atin. Ate, tama na. Matuto tayong magpatawad. Bakit? Kapag ba nagpatawad ako, mabubuhay ba si Mama? Mabubuhay ba ng pagpapatawad na yun si Mama? May babalik ba yung nasira nating pamilya? Ibabalik ko sa'yo yung tanong, ate. Kapag nakapaghiganti ka at kapag naagaw mo ang asawa niya, anong susunod? Magiging masaya ka ba? Mabubuhay ba si Mama kapag naiganti mo siya? Babalik ba sa atin si Papa? Di ba hindi na? Alam kong hindi. Pero bibigyan ko ng hustisya yung pagkamatay ni Mama. Ate, alam kong ginagawa mo to para sa atin at naiintindihan kita. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil pinapakita mo lang na lahat ay gagawin mo alang-alang sa pamilya natin, pero hindi solusyon ang gumawa ng mali para maitama ang isa pang pagkakamali. Napaiyak ako ng husto. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi ng kapatid ko. Tama siya. Pero paano pa ako hihinto kung mahal ko na si Sebastian? Mahal ko na si Sebastian, Glenn. Ate, kapag nakipaghiwalay siya sa asawa niya at kaya kang panindigan ng lalaking yon, wala ka nang maririnig sa akin. Irerespeto kong relasyon nyo. Nakaharap ko na yung Minervang yan. At lalong nagngingit-ngit ako sa galit. Pinaglalaroan niya lang din naman si Papa. Nasira yung pamilya natin. Namatay si Mama dahil sa kalandian niya. Alam mo bang iba na yung driver niya ngayon? At may relasyon na naman sila ng bago niyang driver. Ibig mong sabihin wala dun si Papa? Kung ganun, nasaan siya? Mula nung huling beses na tinanong mo siya sa akin, hindi ko pa rin siya matawagan. Yun nga yung pinunta ko rito eh. Gusto ko makasiguro kung ano yung huling na pag-usapan nyo. Dahil kung hindi umuwi si Papa dito at wala rin siya kay Minerva, wag naman sana, pero baka kung ano nang nangyari sa kanya. O ano ngayon plano mo? Kakausapin ko si Sebastian. Hingi ako ng tulong. Sasabihin ko na sa kanya yung totoo. Hahanapin mo pa rin ba si Papa kahit na galit ka sa kanya? Siyempre tatay pa rin natin yun. Bilang anak, natural magagalit ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na siya mahal. Eh paano kung hiwalayan ka ng boyfriend mo kapag sinabi mo na ginamit mo lang siya para maghiganti? Tatanggapin ko naman kung anong mangyayari eh. Kasalanan ko naman eh. Dinamay ko siya sa galit ko sa asawa niya. Huwag kang mag-alala, ate. Naiintindihan naman kita kung bakit mo nagawa yan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Salamat. Maasahan talaga kita kahit kailan. Pero ang mas importante ngayon ay mahanap natin si Papa. Nang gabing iyon, ay doon natulog si Sebastian sa mansyon. Pero magkahiwalay sila ng kwarto ni Minerva. Nang magising kinaumagahan, ay agad itong sinalubong ni Ditas. Ang kasambahay at nagsisilbing mga mata ni Sebastian doon sa bahay. Ay, sir, good morning ho. Matagal ko kayong hindi nakita. Good morning, Ditas. Ang mama mo. Ay, nako ayun. Umalis na kasama nung bagong driver na jowa niya rin. Kumusta dito? Ay, malungkot kasi ho. Lagi kayong wala eh. Pero si ma'am ho, dinaig pa si Cleopatra. Yung bago niyang driver, buhay doon dito. Aba, dinaig pa kayo. Naku sir, mababoy nga. Dinig na dinig sa buong bahay yung halinghing nila para mga pusa naman. Huwag ka mag-alala, Ditas. Matatapos na rin to. Nagsabi na ako sa kanya, maghihiwalay na kami. Ay talaga sir, ay naku sa wakas. Nagtataka nga ho ako sa inyo kung bakit nagtsatsaga kayo riyan. Narinig ko rin pala ho yung pagtatalo nyo kagabi. Basta sir, kapag umalis ka na rito, sasama ako sa inyo. Oo, ako ang bahala sa'yo. Sasama kita sa lilipatan ko at ipapakilala ko si Elizabeth sa'yo. Elizabeth? Oo, mabait siya, Ditas. Malayong malayo kay Minerva.
Masikaso, malambing, alaga, maganda pa, tsaka sexy. Nako sir, aba, mukhang in love kayo ah. Kaya simulan mo nang i-impake yung mga damit ko. Dahil aalis na ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo sumama, sumama ka. Ibibigay ko sa iyo yung address mamaya para doon mo na ipadala sa driver yung mga gamit ko. Lahat ng gamit ko i-impake mo. Huwag ka magtitira, ha? Ay, nako sir, agad-agad. Pero maiba ho ako. Ito hong si Madam Minerva, minsan nawiwirduhan ako. Ano ibig mo sabihin? May mga pagkakataon ho kasi na laging napunta sa basement. Tapos ho may minsan na pumupunta ditong pick-up truck. Doon ho dumidiretso sa parking doon sa basement. Ewan ko ho ba, minsan ho may naririnig akong umaangil. May alaga yatang bulldog yan si ma'am. Basta ho, tunog mabangis sir. Bulldog? Di naman mahilig sa aso yun, ha? Ay, ayun nga ho, ang weirdo pero basta ho may alaga siya roon Yung siguro yung pinapasakay niya roon sa truck. Nakita mo na ba yung sinasabi mong alagang hayop niya? Hindi pa ho. Minsan ho, muntik na. Bumabaha ako sa basement para may hanapin pero nakita ko ni madam, pinagalitan ako. Pinagbawalan akong pumunta doon. At saka ito pa ho pala yung nakakapagtaka Nakakadiri talaga, sir. Nako, nakakadiri talaga. May mga oras ho na nagdadala si ma'am ng kung ano-anong mga laman loob at dugo sa basement pagkain daw ng alaga niya. Anong klaseng hayop yan? Ay, ewan ko ho. Ano kaya sikreto ng babaeng yon? Hayaan niyo, sir, hanggat nandito ako'y magmamanman ako. Sasabihan ko ho kayo. Nang makauwi ako mula sa probinsya, ay dumiretso ako sa penthouse kung saan naroon at naghihintay sa akin si Sebastian. Pagpasok ko pa lang sa bahay, ay agad akong sinalubong nito. Malaki ang pagkakangiti at baka sa mukha ang labis na saya. Nang makalapit sa akin si Sebastian, ay agad niya akong hinalikan ng masuyo. Ramdam ko sa bawat galaw ng kanyang labi ang lubos na pangungulila sa akin. Namiss ko rin naman siya, kaya agad akong gumante ng halik. Ganon din naman ang nararamdaman ko, pero may bahid ako ng takot. Dahil sa gabing iyon, ay nakapagpasya ako na sabihin sa kanya ang totoo. Kala ko matatagalan ka pa Balak na kitang sunduin. Ito naman di man makapaghintay. Miss na kita Ilang araw tayong hindi nagkita. Baka naman mamaya sumiping ka na dun sa asawa mo. Hindi Tagal na ako hindi sumiping doon. Sa'yo lang ako, love. Kaya huwag ka na magselo sa mag-alala, okay? Asya nga pala, narito na ang ibang mga gamit ko. Talaga? Ako rin nagdala na ako ng mga gamit ko dito. Love, konting tiis, okay? Pag natapos ang annulment ko, magpapakasal tayo agad. Sa ngayon, ganito muna yung setup natin. Hindi ako nakasagot at ngumiti lamang ako dito. Binaba ko ang mga gamit ko at dumiretso sa kusina. Parang sasabog ang kaba ko ng mga sandaling iyon. Abot langit ang dalangin ko na sana ay hindi ako kamuhian ni Sebastian sa ipagtatapat ko. Ano nga palang gusto mong kainin? Pagluluto kita. Sebastian, pwede ba tayo mag-usap? Seryoso yan May problema ba? Hindi ba nagkaroon kayo ng driver ng pangalan ay Arturo de la Serna? Si Mang Art? Oo, bakit? Tatay ko siya. 1 taon na nakakalipas nang mamatay si Mama. Sa pagitan ng mga luha, ay nagawa kong ikwento kay Sebastian ang dahilan ng pagkamatay ni Mama. Natakot ako dahil hindi ko mahulaan ang nararamdaman nito. Tahimik lang ito at salubong ang kilay habang tila malalim na nag-iisip. Inalam ko ang lahat tungkol kay Minerva. Doon kita nakilala. Para namang inadya ng panahon at nalaman ko na naghahanap ka ng bagong sekretarya.
pinalad ako matanggap. Inamit ko sinadya kung akitin ka. Pinahibig kita para maagaw kita kay Minerva. Galit na galit ako sa asawa mo. Dahil inagaw niya si Papa sa mama ko. Nasira yung pamilya namin. Matagal na may depresyon si Mama at suicidal siya. Ang tagal namin siya kinalagaan at pinantayan. Hanggang ngayon hindi ko matanggap yung pagkamatay niya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na gaganti ako. At aagawin ko lahat ng meron siya. At isa ka na ron. Patawarin mo ako, Sebastian. Patawarin mo ako kung ginamit kita. Naiintindihan ko. Hindi rin kita masisisi. Pamilya mo yun pero isa lang ang nais ko malaman, Elizabeth. Minahal mo ba ako? O pagpapanggap din yun? Nung una, oo. Oo, inaamit ko nagpanggap lang ako pero habang tumatagal, napapamahal ka na sa akin. Kung gano'n sapat na sa akin yun, basta mahal mo rin ako. Dahil mahal na mahal kita, Elizabeth. Ikaw lang ang nagbigay ng ganitong pagmamahal, pag-aalaga at atensyon sa akin. Basta ramdaman ko pa na ikaw ang totoong asawa ko kaysa kay Minerva. Walang magbabago sa plano ko. Magsasama na tayo at kapag natapos ang annulment namin, pakakasalan kita. Hintayin mo lang. Maraming salamat. Natakot akong sabihin sa'yo yung totoo dahil akala ko magagalit ka at palalayasin mo ko. Di mangyayari yun. Ako na ang humingi ng tawad sa ginawa ng tatay ko. Hindi ko talaga alam kung bakit niya ginawa yun. Dati naman matino yun, hindi naman babaero si Papa eh. Naniniwala ako sa'yo dahil kilala ko si Mang Art. Sadyang makati talaga si Minerva. Hindi lang ang tatay mo ang una niyang lalaki. Marami pa bago si Mang Art. Lahat yung tiniis ko dahil sa pesteng kasunduan ng mga magulang namin. Siya nga pala, kumusta na ang tatay mo? Kailan pa daw siya pinaalis ng Minerva? Hinga yung isa ko pang dahilan kaya ako sinabi sa'yo eh. Nawawala si Papa. Ang sabi ng kapatid ko magta3 linggo na raw na hindi nagpaparamdam si Papa. Inaasahan ko nga na magkikita kami sa opisina mo nang pumunta dun si Minerva pero hindi. Nagulat ako na iba na yung driver niya. Hindi umuwi si Mang Art sa inyo? Oo, kilala ko si Papa. Kahit ganun yun, magte-text yun kay Glenn. Nakikiusap ako, Sebastian, tulungan mo ko. Hanapin natin siya. Sandali, tatawagan ko. Kinuha nito ang phone at agad na may tinawagan. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, ay tumingin ito sa akin at pinindot ang speaker button. Ditas, kailan nagsimula yung bagong driver ni Minerva? Nako sir, mag-iisang buwan na rin ho. Si Mang Art, nagkausap pa ba kayo bago siya umalis? Ay hindi na ho, nagtataka nga ho ako eh. Kasi nung huling gabi na magkausap kami ni Mang Art, ang sabi niya, may aayusin lang siya sa basement bago matulog. Pagkatapos, hindi na ho kami nagkita. Kilala ko yung si Mang Art eh. Kung aalis yon, magpapaalam. Tsaka isa pa ho, yung mga gamit niya naiwan sa quarters. Bakit nyo naitanong? May problema ho ba? Nawawala siya Ditas eh. Nakausap ko ang mga anak ni Mang Art. 3 linggo na raw tong di tumatawag o nagtitext sa kanya. Ay naku, saan naman kaya nagpunta yon? Magmanman ka dyan, Ditas. Tignan mo mga gamit ni... Dalhin mo ako sa inyo. Sebastian, gusto ko makita yung mga gamit ni Papa, please. Kinabukasan, habang naroon ako sa banyo sa lumang apartment, bigla na lang akong napaluha sa tuwa at takot habang tinititigan ang nasa harapan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Wala ito sa plano. Pero sa halip na mag-alala ay sobrang tuwa ko. Pregnant. Iyon ang malinaw na lumabas sa resulta ng pregnancy test sa harap ko. Matutupad na sa wakas ang pangarap ni Sebastian na maging isang tatay. Buntis ako. Buntis ako, Ma.
Magiging nanay na ako. Sigurado ako matutuwa nito si Sebastian. Napaiyak ako sa sobrang saya. Sinubukan ko pa ang 2 pang extrang pregnancy test para makasiguro, pero lahat ay iisa ang resulta. Positive. Magkakaanak na kami ni Sebastian. Nasa gitna ako ng emosyonal na tagpong iyon nang marinig ko ang malakas na katok na nagmumula sa labas. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Nang buksan ko ang pinto, natigilan ako nang makita si Minerva. Nakapamewang at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ang sekretarya ng asawa ko, hindi ba? Ako nga. At ikaw rin ang kabit niya. So? Matapang ka, ha? Bakit may pinagkaiba ba tayo? Kabit ka rin naman ah. Pumatol ka nga sa driver mong may asawa na. Nakasira ka nga ng pamilya eh. Eh ako, wala naman akong sinirang pamilya. Dahil alam mo na sa umpisa pa lang ikaw mismo sumira sa pagsasama niyo ni Sebastian. Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo, layuan mo na si Sebastian. Bakit? Ano gagawin mo? Papatayin mo ako? Oo, kaya wag mo kong hahamunin. Ah, okay. Natakot ako. Ganun ba? Alam mo kung inaakala mong matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Hindi mo alam kung gaano ko katagal pinaghandaan at hinintay na makaharap ka. Kaya hindi ako natakot sa'yo. Kung ganon, ipapakita ko sa'yo na ginagawa ko talaga ang mga sinasabi ko. Ang mga kagaya mong kabit, pera lang naman ang habol sa asawa ko. At ikaw hindi. Sinabi ni Sebastian sa akin lahat. Mula nung una hanggang ngayon, wala kang ginawa kundi waldasin ang pera niya. Hindi ka naman nagtatrabaho. Puro ka lang pasarap sa buhay. Kapal nga na mukha mo eh. Pera ng asawa mo ginagastos mo sa mga lalaki mo. Pera ko rin yon. Kaya gagamitin ko kahit saan ko gustuhin. Noong araw na pumunta ka sa opisina ni Sebastian, sinundan kita hanggang sa lobby. At nakita ko paglabas ng building nakipag-holding hands ka pa. Diyan sa driver mo. At naghalikan pa kayo sa kotse mo. Nagulat ako nang bigla akong sampalin ni Minerva. Mabilis akong gumante at mas malakas ko siyang sinampal. Nang muli niya akong sampalin, ay gumanti naman ako ng hindi lang isa, kung hindi 2 sampal. Hayop ka! Baliktarin mo man ang mundo. Ako pa rin ang legal na asawa. Sa akin pa rin mapupunta ang mga kayamanan niya. Mas hayop ka! Nuknukan ka ng hayop kang babae ka! Nanggagalayti ka sa galit dahil takot ka mawala sa iyong pera na Sebastian. Ako, kahit wala yan, kaya ko mabuhay sa mundo. Dahil nagtatrabaho ako ng maayos. Eh ikaw, pag nawalan ka ng pera at inalis sa'yo yung marangyang buhay mo, saan ka pupulutin ha? Saan ka dadamputin? Sa putek. Gaya ng sinabi ko, baliktarin mo man ang mundo. Ako pa rin ang legal na asawa. Namnamin mo na. Dahil malapit nang mag-expire yung titulo na yan at mapupunta na yan sa akin. Dahil lahat ng meron ka, aagawin ko. Yang asawa mo, yang buhay mo, at yang perang hinihigaan mo. Kulang pa yan. Lahat ng yan sa laki ng atraso mo sa akin. Ano? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Alam mo marami ka lang pera pero bobo ka. Nagsisimula pa lang ako, Minerva. Kaya matakot ka sa kabit na to. Lalo na't nasa sinapupunan ko yung nag-iisang tagapagmana niya. Nang gabing iyon, ay natsyempohan namin na wala si Minerva sa mansyon. Ayon na rin kay Ditas, umalis ito kasama ang kalaguyo nitong driver at nagsabi na late nang makakauwi. Pagdating sa loob, ay sinalubong kami ng isang kasambahay. Good evening po. Nako sir, sino itong magandang dalagang kasama ninyo? Siya ho ba yung nakukwento ninyo? Oo, siya nga.
Hello ma'am, ako ho si Ditas, kasambahay ho ni Sir Sebastian. Ditas, anak siya ni Mang Art. Narito siya dahil gusto niyang makita mga gamit ng tatay niya. Baka sakaling may makita siyang lead kung saan pwedeng pumunta si Mang Art. Ay sige ho, dito ho tayo sa may basement. Agad kaming bumaba sa tinukoy nitong basement. Pagdating doon, ay agad kaming sinalubong ng isang masangsang at nakasusukang amoy. Halos bumaliktad ang sikmura namin sa baho. Parang pinaghalong amoy ng nabubulok na karne at naaagnas na bangkay ng tao. Saan galing yun? Anong meron dito, Ditas? Ito yung bodega, di ba? Naku sir, kakalinis ko lang ho rito nung isang araw eh. Saan galing yun? Hindi ko kaya tumuloy. Naku, oo nga, saan ba galing yun? Teka ate, saan ba yung quarters ni Papa? Dito ho. Sumunod ho kayo sa akin at magtakip na lang ho kayo ng ilong. Pasok ho. Inayos ko na itong kwarto ni Mang Art kasi nung makita namin ang gulo-gulo, akala mo pinasok ng magnanakaw. Ate, yung cellphone ni Papa, nakita niyo ba? Ay, teka, andito. Pinatay nga muna namin yan at tinago para walang makialam. Walang password ang phone ni Papa, kaya madali kong nabuksan iyon. Hanggang sa napakunot-noo ako nang mabasa ko ang palitan nila ng mensahe ni Minerva. Matagal nang nakikipaghiwalay si Papa dito, bago pa sila mabuking ni Mama, dahil nakokonsensya na daw ito. Pero ayaw pumayag ni Minerva at binablackmail ang kanyang ama na isusumbong sa asawa nito. Pero ang mas kinagulat ko ay mga sumunod na sinabi nito. Ayon sa aking nabasa, gusto ni Minerva na tulungan siya ng papa ko na patayin si Sebastian para daw mapunta na sa kanila ang pera at ari-arian nito. Isang bagay na mariing tinanggihan ni Papa. Saan galing yun? Lumabas si Sebastian at sumunod kami dito. Sinundan namin ang tunog na iyon at huminto kami sa harap ng isang nakasaradong malaking double door, kung saan dun din nanggagaling ang masangsang na amoy. Anong meron dito, Ditas? Ito yung bodega, di ba? Sir, yan ho yung sinasabi ko sa inyo. Yan ho yung pinagtataguan ni Madam ng alaga niya na bulldog yata yun. Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang tunog ng kadena na iyon. Ganon na ganon ang naaalala kong tunog na narinig ko sa panaginip ko kay Papa. At ang tunog ng angil na iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Parehong-pareho iyon ang angil ng aswang na ilang beses nang sumalakay sa akin. Hanggang sa... Napaatras kaming tatlo nang marinig namin ang malakas na sigaw ng boses ng lalaki na nagmula sa loob, kasunod ng malakas na pag-angil ng kung anong hayop. Ay, Diyos ko, mahabaging langit, ano yun? Nang buksan ni Sebastian ang double door na iyon, bigla siyang napaatras nang salubungin siya ng nakakakilabot na angil ng isang mabangis na hayop. Malakas na kumalansing ang kadena, sabay ng malakas na pag-angil ng tila isang mabangis na hayop at paglitaw ng isang nakakatakot na nilalang mula sa dilim. Nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko nang muling makita ang nakakatakot na mukha nito. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang sumalakay sa amin ang aswang at pilit kaming inaabot. Ngunit hindi nito magawang lumapit dahil nakatali ng kadena ang paa nito at mula sa loob ay bigla nitong hinagis ang isang wala ng buhay na bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan
at wala ng laman loob. Habang naliligo ito sa sarili nitong dugo, ang lalaking iyon ay ang driver na kasama ni Minerva nang minsan pumunta ito sa opisina ni Sebastian. Dahil sa takot ay biglang napasigaw ng malakas si Ditas at kumaripas ng takbo. Panginoon ko, may jamblo! Agad naman akong tinago ni Sebastian sa likod nito. Habang ang aswang ay nagwawala at pilit na kumakawala mula sa kadena nito. Maya-maya ay sabay kaming lumingon nang dumating si Minerva. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nito habang nagpapalit ng tingin sa amin at sa aswang. Anong ginagawa niyo rito, ha? At ang kapal ng mukha mong dalhin dito sa pamamahay ko, yang kabit mo? Hindi yun ang importante, Minerva. Anong ginagawa ng halimaw na yan dito? Hindi pa ba malinaw sa'yo, Sebastian? Siya ang alaga ko. Siya ang pampaswerte ko. Nakuha ko siya sa isang liblib na probinsya. Nagkaroon ako ng interes dahil may nakapagsabi sa akin doon na may dala daw swerte kapag nag-aalaga ng aswang. At totoo nga. Dahil mula na kinuha ko siya, ay sinuwerte ako. Nakilala kita at ipinakasal tayo ng mga magulang natin. Natupad ang pangarap ko, Sebastian, ang maging mayaman at magbuhay donya. Hindi naman siya mahirap pakainin. Minsan sa isang buwan ay kailangan ko siyang pakainin ng tao. Pagkatapos ay dadalhan ko siya ng mga laman loob ng tao na nabibili ko sa black market. Nakaramdam ako ng takot sa sinabing iyon ni Minerva. Huwag naman sana pero sumama ang kutob ko. Habang unti-unting nabubuo sa isip ko ang maaaring kinaroroonan ni Papa. Nasaan ang papa ko, Minerva? Nasaan siya at saan mo siya dinala? Anong malay ko kung nasan ang ama mo? Si Art de la Serna yung driver mo. Ako nga lang pala yung panganay niyang anak. Alam mo nang dahil sa'yo, nagpakamatay yung mama ko. Sinira mo yung pamilya ko. Ngayon yung papa ko naman yung nawawala. Nasaan siya? Sinasabi ko na nga ba't pamilyar ka eh. Anak ka pala na matandang yon. Wala na ang ama mo. Matagal ko nang pinakain sa alaga ko. Dahil wala na siyang silbi para sa akin. Pinagsawaan ko na siya. Hayop ka. Napakahayop mo, papatayin din kita. Elizabeth, kumalma ka. Ako nang bahala sa kanya. Bibigyan natin ng katarungan ng pagkamatay ng papa mo. Sagad hanggang buto yung kasamaan mo. Dapat lang mawala lahat sa'yo dahil demonyo ka. Paano mo nagagawang isakripisyo yung mga inosenteng buhay para sa pansarili mong kapakanan? Wala akong pakialam sa ibang tao dahil mas mahalaga sa akin ang kayamanan ko. Napakagahaman mo. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Pero kailanman, hinding-hindi mapupunta sa inyo ng anak mo ang kayamanan ni Sebastian. Buntis ka? Sa gitna ng lahat ng iyon, ay nakita ko na kumislap ang kasiyahan sa mga mata nito. Ngumiti ako para lalong galitan si Minerva. Oo, buntis nga ako, Sebastian. Dala ko sa sinapupunan ko yung panganay mo. Yung anak na pinapangarap mo na pinagkait sa'yo ng asawa mo. Magiging tatay ka na rin. Hindi! Hindi pwede! Walang ibang pwede makinabang sa kayamanan ni Sebastian. Tumahimik ka, Minerva. Dahil wala ka makukuha sa akin. Matagal ko na siniguro na walang kahit isang sentimo ang mapupunta sa'yo. Mabuti sana kung naging mabuting asawa ka man lang. Pero kahit isang anak ay pinagkait mo sa akin. Anak? Bakit ako magluluwal ng isang batang magiging kaagaw ko sa pera mo? Ano? Naririnig mo ba sinasabi mo? Sukdulan na talaga ang pagkagahaman mo. Yan ang iniisip mo noon pa kaya ayaw mo magkaanak? Dahil takot ka na maagawan ng mana? Hoy Minerva, hindi mo madadala sa hukay ang pera. Tama. Mabuti na lang at hindi tayo nagkaanak. Dahil ayoko magkaroon ng ina ang magiging anak ko na tulad mo.
Nasa ganoon kaming tagpo nang bigla kaming mapatingin sa loob ng bodega kung saan nakatali ang aswang. Napasigaw ako sa takot nang biglang makawala ito mula sa kadena. Sumugod ito pero bago makalapit sa amin ang aswang, hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Hala, sige! Patayin mo na sila! Oh! Nagulat kami ni Sebastian dahil sa halip na kami ang sugurin, ay si Minerva ang sinugod at nilapa ng aswang. Halika na. Umalis na tayo dito. Sebastian! Sebastian, yung aswang hinahabol tayo! Bilisan mo! Mabilis kaming naabutan ng aswang. Sinalakay kami nito at agad hinarang ni Sebastian ang kanyang sarili. Sinalubong niya ito ng isang putok ng baril. Pero hindi nito ininda ang tama ng bala. Nagawa pa rin itong makalapit sa amin. Sinunggaban nito si Sebastian at pilit na kinakagat. Nataranta ako at mabilis na naghanap ng pwedeng maging armas. Nang makita ang isang malaking bato sa gilid, dinampot ko iyon at malakas na pinukpok sa ulo nito. Dahil doon ay napunta sa akin ang atensyon ng aswang. Nagawa nitong maabot ang braso ko. Kakagatin na sana ako nito nang bigla akong pukpukin ulit ito ng bato habang si Sebastian ay muli itong pinaputukan ng baril. Kasunod noon ay biglang dumating si Ditas at sinabuyan ng asin at bawang ang aswang. Pagkatapos ay may bote itong hawak na may laman na likido na mukhang tubig at sinaboy iyon sa aswang. Habang ginagawa nito iyon ay nagdasal ito. Sa ngalan ni Jesus, umalis ka rito, demonyo ka! Kampod ka ni Satanas, mamamatay ka! Lumayas ka rito! Panginoon, dinggin mo kami. Ikaw ang aming kublihan at iniingatan nyo kami sa oras ng kaguluhan at pinalilibutan nyo kami ng mga awit ng kaligtasan. Sir, marilin nyo na huyang aswang na yan. Ngayon ay mahina na siya't mamamatay na yan dahil gawa yan sa tansong metal. Mabilis na sinunod ni Sebastian si Ditas. Binaril nito ng sunod-sunod ang aswang at muling umalingaw-ngawang nakakatakot at nakakakilabot na sigaw nito. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak. Kasabay ng pagkamatay ng aswang ay biglang umiikot ang paningin ko at bumagsak din ako bago nawala ng malay. Elizabeth! Nang magkamalay ako, ay naroon na ako sa ospital. Lumingon ako sa paligid at nakita kong naroon si Sebastian at kausap ang mga pulis. Naroon din si Ditas at nagbabantay sa akin. Ay sir, gising na siya. Anong nangyari? Wala ka ng malay kanina. Sabi ng doktor dahil daw sa stress at sa kalagayan mo. Ano sabi ng mga pulis? Matagal na balang nirereklamo ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay. Minsan na raw silang pumunta ron pero palaging wala si Minerva o kaya naman hindi sila pinapapasok. Palagi raw nagbabanta at pinapanakot na general ang asawa niya. Nakita sa CCTV footages sa mga nangyaring pag-atake sa atin ng aswang. Pati sila hindi makapaniwala sa nangyari. Si Papa. I'm sorry, love. Pero nakita ng mga pulis ang naagnas na bangkay ng papa mo sa loob ng bodega kung saan nakatali yung aswang. Naroon siya sa pinakasulok kaya hindi natin nakita agad. At bukod doon, napakadilim sa loob. Naiyak ako sa narinig. Ang akala ko ay hindi na ako masasaktan dahil galit ako kay Papa. Hindi pala. Ngayon, pareho na silang wala ni Mama. Hindi ko man siya nakausap. Masyado ako nabulag sa galit.
Hindi ko man lang nasabi sa papa ko na pinapatawad ko na siya. Hindi ko nasabi sa kanya na kahit galit ako, hindi pa rin nagbago yung pagmamahal ko sa kanya. Sigurado naman ako na alam mo yun ng papa mo. At alam ko rin na alam niya na kaya ka nagagalit ay dahil nasaktan ka dahil mahal mo siya. Sila ng mama mo. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Yung panggugulo at magsira ko sa inyo ni Minerva. Wala kang kasalanan. Nagpapasalamat nga ako dahil dumating ka sa buhay ko. Yung tungkol sa amin ni Minerva, sa umpisa pa lang ng pagsasama namin, sira na yung relasyon namin. Kasal lang kami sa papel pero hindi na kami nagsasama. Di ako dapat nagpaksa sa kanya. Pero naniniwala pa rin ako na may dahilan ng Diyos kung bakit niya hinayaan na mangyari ang lahat. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka patay na rin ako at pinapalapa ni Minerva sa alaga niya. Nakita ng mga pulis ang conversation sa phone niya. May kausap siya, yung batang driver na kalaguyo niya. Basta ang sabi niya, plano ni Minerva na ipakain ako sa alaga niyang aswang. Tapos palalabasin na pinasok ng adik ang bahay at pinatay ako. Para mapunta na sa kanya ang pera at ari-arihan ko. Matagal na niyang pinagpaplanuhan ng pagpatay sa akin. Ang mga pagkakataon na sumusugod ang aswang sa apartment pa, gawain ni Minerva. Pinapasundan niya ako sa driver at inuutusan ng alaga niyang aswang na patayin ako. Paano ngayon yan? Tayo. Anong paano? Hinalikan ni Sebastian ang kamay ko at ngumiti pagkatapos ay hinawakan ng tiyan ko. Magpapakasal tayo agad. Bubuo tayo ng pamilya. Salamat, Elizabeth, ha? Salamat at tinupad mo ang pangarap ko na maging isang ama. Ngayon matutupad na yun. Ano bang salamat? Ikaw nga ang gumawa ng batang to. Anong ako lang? Tayo. Kapag nakalabas ako dito, dumiretso tayo sa simbahan. Gusto kong magdasal. Marami akong dapat ihingi ng tawad sa Diyos. At marami din akong dapat ipagpasalamat. Magsimula ulit tayo, Elizabeth. Sa pagkakataon na to, simulan natin ang tama. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Kung itatanong niyo sa akin kung masaya ba ako na nakapaghiganti ako, hindi. Kung natutuwa ba ako na namatay si Minerva, hindi. Isang bagay ang napagtanto ko kalaunan. Walang magandang maitudulot ang pagkanlong sa matinding galit sa puso. Ang buong akala ko ay matatahimik na ako at magiging masaya kapag nakapaghiganti ako. Hindi pala. Mali ang naging hakbang ko. Pinagsisisihan ko na nagpabulag ako sa matinding galit ko kay Papa. Dahil doon ay nawala siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad at hindi ko siya nabigyan ng pagkakataon na humingi sa akin ng tawad. Nagsisisi ako na dinamay ko sa Sebastian sa galit ko kay Minerva. Pero nangyari na ang lahat. Hindi ko na maibabalik yon. Ang tangi ko na lang magagawa ay patuloy na magdasal at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang maging mabuting asawa at ina kay Sebastian at mga anak namin. Sana ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig sa aking kwento. Maraming salamat po sa inyo at sana'y mas tumagal pa ang inyong channel. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Elizabeth.